I'm sorry na parang ang kapal ng mukha ko dahil ang tagal nyo na akong pinagdarasal. Because kung hindi ito tumalaboy, I stand a very strong chance of having cardiac arrest. So recently na-interview si Miss Kris Aquino ni Tito Boy tungkol sa kanyang karamdaman, and marami na rin tayong nagawang reaction videos tungkol sa kanya. Again, ginagawa natin to para sa awareness ng karamihan. Wala tayong ibang hiling kundi ang mabilis na paggaling ni Miss Kris Aquino. 3 weeks ago, I had my regular blood panel. I don't call it a blood panel. Sinasabi ko na blood donation ang ginagawa ko sa dami ng kinukuhan dugo sa akin each time. Okay, so again, review lang. Ang karamdaman po ni Miss Kris Aquino ay tinatawag na autoimmune disease. Ibig sabihin, inaatake ng sarili niyang cells yung sarili niyang katawan. So, parte po ng monitoring ng mga pasyenteng merong gantong klaseng sakit, yung regular na pagkuha ng dugo para po ma-examine kung kamusta po yung status ng karamdaman niya. So, meron po sa sitwasyon yun ni Miss Kris kasi laging merong tusok, and syempre, ayaw natin na tusok kasi masakit yun. A physician in UCLA, and he actually does very complicated surgeries. Gumagawa siya ng mga lung transplant because may tama na yung lung ko from my autoimmune illness na Sjögren's. Okay, so nabanggit ni Miss Kris na yung isa sa mga head doctors niya ay isang surgeon, and gumagawa daw siya ng lung transplant. So meron din pong lung transplant na tinatawag. Merong kidney transplant kasi meron ng damage na onte sa kanyang baga. Dahilan na rin dun sa autoimmune disease niya. Ilang pang reason na pwede kayong magkaroon ng lung transplant ay yung tinatawag na ILD or interstitial lung disease. Sa mga pasyenteng may ILD, nasisira din po yung baga nila, nagkakaroon ng maraming peklat hanggang sa hindi na po enough yung function ng baga. Yung hangin na pumapasok sa baga, sobrang onti na, hindi niya na magawa yung function niya. Tanging solution sa mga pasyenteng may ILD, kapag severe na, is lung transplant. May tama na yung lung ko from my autoimmune illness na Sjögren's. Sjögren's, yan, matagal na rin yan nabanggit ni Miss Kris na meron nga siyang ganung sakit. Ang nangyayari po dyan, namamaga yung mga daluyan ng dugo. Tinatamaan yung baga, kakasugat sa baga, nagkakaroon ng mga maliliit na tuldok sa baga. Yung ibang pasyente naman sa mga sinuses, tinatamaan dito. May mga sinuses po tayo dyan, dito sa noo, dito po sa may dalawang pisngi. So, sa mga pasyenteng may Sjögren's, pwede silang magkaroon ng asthma kasi apektado yung baga. And pwede sila biglang magkaroon ng sinusitis na paulit-ulit. Sobrang bumagsak yung hemoglobin ko. That's part of our CBC panel. I fell to below 9. It was the first time na nag-8.7 ako. Mababa. So yung ganong level po ng hemoglobin, mababa po yun. Hindi na nagiging enough yung delivery ng oxygen sa katawan. When you have autoimmune, ang tinitingnan mo doon, yung inflammatory panels. That means kung ano yung mga namamaga sa loob namin. When you have Sjögren's, yung blood vessels natin, they become inflamed. Yes, yan yung nabanggit natin kanina, no? Kapag namaga yung mga blood vessels sa katawan, syempre yung daloy ng dugo doon, onti na lang kakarampot. Kasi sumisikip po yung mga blood vessels. Para po kasi yung mga hose, para po yung mga tubo na naghahatid ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan. Importante po yun para masuplayan ng oxygen and nutrients yung mga tissue sa katawan. Yung baga, sinuses, kidneys, bato. He asked for another blood panel after 2 weeks kasi tinaas muna yung methotrexate dose ko. Methotrexate is a form of chemotherapy medicine. So, nabanggit ni Ma'am Kris yung methotrexate. Yun daw yung isa sa mga gamot niya. And correct, isa po yung uri ng chemotherapy. So, ang chemotherapy, yung word na chemotherapy, hindi lang siya for cancer, pwede rin siya for autoimmune diseases. And yung methotrexate, pwede yan sa mga cancer patients. Binibigay din natin yan sa mga merong lupus. Pero hindi po ibig sabihin na meron kayo ng mga gantong sintomas kagaya ng kay Madam Kris, dapat nagtitake na rin kayo ng methotrexate. Kasi medyo marami po itong side effects. Unang-una, bawal po ito sa mga buntis. So, yun po yung kahalagahan ng nagpapacheck muna bago nagsa-self-medicate. Kasi may mga gamot po tayong medyo matapang at hindi pwede sa lahat ng uri or sa lahat ng klase ng pasyente. By the way, pinapakalma kasi yung immune cells ng mga pasyenteng may autoimmune disease sa pamamagitan ng methotrexate. Cancer patients naman, pinapatay yung mga cancer cells para hindi sila kakalat sa ibang parte ng katawan. So, ito kita natin dito yung monitor ni Miss Kris, no, sa bahay. Kita natin dito yung oxygen level niya, malalaman dito sa monitor na to. Makikita din dito yung BP, 102/81. Tapos yung heart rate niya dito sa may right lower, 128, medyo mataas po yan. So, tachycardic kung tawagin natin. Masyado mabilis yung tibok ng puso niya. And then I am also taking Dupixent.
Hindi ako familiar sa gamot na yun. That is not readily available sa Pilipinas. Wala siya. They have no FDA. May isang gamot si Madam Chris na hindi daw available sa Philippines, so walang FDA approval. So may mga ganong klase po talaga ng gamot na hindi pa na-introduce sa bansa natin. Even sa Singapore, sa mga first world countries, hindi pa rin na-introduce. So yun po yung medyo mahirap, no, sa mga ganitong karamdaman kasi yung mga medications medyo limited dito sa bansa natin. So that's why kailangan nila magpagamot sa ibang bansa kasi doon approve yung gamot nila. Kung napapansin nyo, congested yung ilong ni Miss Chris, no? Baka sign na rin yun ng sinusitis niya dahil rin sa Churg-Strauss. So laging maga po kasi yung sinuses nila eh. Tapos meron silang hika. So kahit matanda na sila, bigla silang hinihika. So meron si Madam Chris dito, no? Mumula yung pisngi niya. Tapos dito rin namumula, merong mga rashes. Yun yung tinatawag nating butterfly rash. So para kasi siyang butterfly. Yung may pakpak ng butterfly dito. Very typical po yan sa mga autoimmune disease. Lalong-lalo na yung lupus na tinatawag. Meron akong panglima na autoimmune condition. October of 2018, na-diagnose ako with autoimmune thyroiditis and yung chronic spontaneous urticaria. Okay, so autoimmune thyroiditis, ang nangyayari po dyan yung thyroid gland ng mga pasyente, yun yung inaatake ng immune cells. Bumababa yung function ng thyroid gland. Kakaroon sila ng tinatawag na hypothyroidism. So nasisira po kasi thyroid gland. Very important po yan sa metabolism, sa temperature, regulation ng katawan para hindi tayo masyado ginawin kapag malamig yung environment, para hindi tayo masyado mainitan kapag sobrang init ng environment. So sa mga pasyenteng may ganong sakit, hindi po gumagana yung thyroid gland. And yung nabanggit din ni Miss Chris, yung chronic spontaneous urticaria. Nangyayari naman dyan, autoimmune pa rin po yan. Nagkakaroon sila ng mga rashes, pantal sa iba't ibang parte ng katawan. Biglaan, tapos makate, tapos nawawala, tapos pwedeng maging severe, tapos paulit-ulit po. So, aside daw sa lupus, iniisip din ng mga doktor ni Miss Chris, pwedeng rheumatoid arthritis. Ito naman sa rheumatoid arthritis or RA, ang nangyayari dyan, from the word na arthritis, ibig sabihin yung mga joints, kasukasuan, yung mga daliri mo dito sa wrist, okay? Yung mga joints dito sa fingers natin, sa kamay natin, or sa mga tuhod. Yan po yung sumasakit, yan po yung namamaga. Yan yung inaatake ng immune cells ng mga pasyenteng may rheumatoid. Kadalasan yung mga pasyente naramdaman nila, pagkagising nila sa umaga, sobrang tigas ng mga kamay nila or yung mga tuhod nila. Hindi nila maigalaw o kaya sumasakit. Yan yung tinatawag nating morning stiffness. Doon siya sobrang tigas, di nila maigalaw. And then after several hours or minutes, nagagalaw na nila. So it's either rheumatoid or lupus daw. Kapag sa lupus naman or SLE, systemic po yan. Ibig sabihin, iba't ibang parte ng katawan yung inaatake. Pwedeng may skin manifestations, yan yung sa butterfly rash. Pwede rin namang sa joints, pwede rin sa baga. Kalat po eh, kalat yan. Pwede rin sa sikmura, so pwede sila maduwal. Ang pangit dito sa lupus, since systemic siya, since mas kalat siya, iba't ibang organs yung naapektuhan, pwede rin po maapektuhan yung puso, tsaka yung utak. Imagine niyo maga yung inyong puso, ang hirap po mag-pump ng dugo nun papunta sa iba't ibang parte ng katawan. Kaya siguro mataas din yung heart rate ni Miss Chris eh. Kasi kailangan bumawi ng puso sa pag-pump eh. Kasi namamaga po yung puso. Even yung mga dugo na nagsusupply sa puso, pwede rin po sumikip. So pwede sila magkaroon ng heart attack, pwedeng humina yung pagtibok ng puso. Sa brain naman po naapektuhan din, pwede rin sila magkaroon ng stroke. So yun po yung mga worst case scenario. And yun yung mga severe form ng lupus. I had it for more than 3.5 weeks with all the symptoms. Meron ako ng CREST syndrome. The other word for that or the other term is diffuse scleroderma. CREST. C, ibig sabihin calcinosis. Nagkakaroon ng mga calcium deposits sa mga balat, sa mga tissue sa katawan. So, tumitigas po. Yung R, Raynaud's phenomenon. Kapag nalalamigan yung daliri, nag-iiba yung kulay ng balat. Parang naiipit silang ganyan. So, kapag inipit natin yung daliri, nangingitim or nagiging blue or nagiging pinkish. E, esophagus. Naapektuhan yung esophagus nila. Hirap mag-contract, hirap lumunok. S, sclerodactyly. Tumitigas yung mga daliri. Nagiging ganyan. Kakaroon ng mga deformity. Kasi sobra-sobra po yung pamamaga. Sobra-sobra yung pagpepeklat or fibrosis. And T, telangiectasia. Ang nangyayari dyan, yung mga maliliit na capillaries or mga blood vessels nagdadilate. So, meron yan sa mga kaibigan nyo. Baka meron sila dito. Mga maliliit na ugat. Yan dito sa pisngi o kaya dito sa sa tiyan. Madalas yan. Yung mga ganun, pwedeng hindi yun harmful. Pwedeng benign lang yun. Ibig sabihin, talagang ganun lang yung ugat nila. Or baka
naman manifestation ng CREST. Again, autoimmune pa rin po yan. In the quickest way possible, ano ang mangyayari sa susunod na 6 na buwan? On Monday, papasok ako sa ospital at may susubukan kaming biological na gamot. This is my chance. Okay, so kapag sinabi pong biological na gamot, posibleng targetin din po nito yung mga karamdaman niya na autoimmune disease. So, mga biologics po kasi yan yung mga nagtatarget sa mga OA, sa mga overacting natin na immune cells para kahit papano kumalma sila. And yung iba po dito, undergoing pa ng clinical trial, so tuloy-tuloy na pag-aaral. Although generally safe naman po ito as long as na-rekomenda ng doktor nyo. Safe siya, although merong mga onting side effects, kaya dapat nababantayan po talaga kayo ng doktor nyo. And hindi po to for everyone. That's why wag po tayo magsa-self-medicate, lalo na itong mga biologics na to. Very specific po yan sa mga sakit and dun lang po dapat gagamitin. May gamot na susubukan but hindi binibigay ang gamot na to na hindi ka binibigyan muna ng steroids. You need it para hindi ka magkaroon ng anaphylactic shock. Anaphylactic shock yan po yung pag sobrang allergic ng katawan mo sa isang gamot or sa isang bagay and then na-introduce yun sa loob ng katawan mo, pwede pong mag-dilate yung inyong mga blood vessels. Baba pa po yung inyong BP. Magkakaroon kayo ng hypotension. Kapag bumaba po ang BP, delikado po yun. Also, aside from that, yung daluyan ng hangin, pwede pong sumikip, okay? Para kayong ina-asthma. Mabilis po to, minuto lang to. Common na common to sa mga peanut, yung allergic sa peanut, o kaya yung mga nakagat ng mga bubuyog na sobrang dami. Yan, pwede po magkaroon ng severe allergic reaction yung katawan nyo, tinatawag nating anaphylactic shock. Pwede po mawalan ng malay at mauwi po sa pagkaka-hospital. Doc, saan po nakuha ang mga gantong sakit? Again, autoimmune disease, nagkakamali yung katawan mo. Akala niya yung kalaban ay yung sarili mong cells, so inaatake niya yung iba't ibang organ mo. One of the risk factors nito kapag merong kang lahi, kapag nasa family history nyo. Kunyari, may nagkaroon ng sakit sa inyo na lupus sa lahi nyo sa family, mga lolo-lola. Pwede rin po kayo magkaroon. Pwede rin po sa genes. So, may mali sa genes nyo and then na-activate yung maling genes na yun, napasa or nag-manifest po sa katawan nyo. Pwede rin namang environmental, na-expose po kayo sa sobrang sunlight, sa sobrang smoke, sa sobrang pollution, sa sobrang toxin. Pwede rin po yung pagiging babae. Karamihan po kasi sa mga autoimmune disease, female sila. Okay? So, medyo unfair po yun sa mga kababayan kasi yung gender na pagiging babae, at risk na po agad. Siyempre, pwede rin po yung paninigarilyo at sobrang pag-inom ng alak and yung pagiging overweight. Dok, paano po makakaiwas sa gantong sakit? Kung napansin nyo yung mga ibang risk factors, hindi na siya mababago. Yung pagiging babae, yung pagiging nasa lahi, yung nasa genes or na-expose ka sa toxin, hindi mo na yun mababago. So, magpo-focus tayo dun sa mga modifiable or yung pwede mo pa baguhin. So, syempre, tanggalin natin yung paninigarilyo. Kasi nakokontrol naman natin yan eh. Pwede naman tayo hindi manigarilyo. Tanggalin natin yung pag-inom ng alak. Baguhin natin yung pagiging sedentary or laging nakaupo, laging nakahiga. Kumilos tayo ng mas marami, magkaroon tayo ng regular exercise para nakokontrol yung weight. And of course, kainin natin yung mga tamang pagkain, yung mga nutrient-dense na food. So, damihan ng pagkain ng gulay, prutas, bawasan yung mga matatamis, mga junk foods, mga soft drinks. May I just say also, thank you very, very much. Congratulations sa bago mong kontrata. Kasi siguro mag-share ka na sa mga medical bills mo. Kung may mga tanong, comment down below, and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages. To Madam Chris, sana po ay tuloy-tuloy na ang inyong paggagaling at paglakas ng inyong katawan.